Are you ready for the Word of God? Are you ready for the Word of God? Okay, so may speaker po tayo at familiar na rin sa atin, but we want to welcome kasama si Pastor Pastor na rin ang tawag sa si Brother Arman, kasama din po ng ating speaker ngayong umaga, si Pastor Loter. So let us welcome the man of God, Pastor Loter Giao. Hello. Good morning to everyone. Ayan. Sige po, pwede po ba tayong tumayo ulit? We will be praying before we go to the Word. Let us pray. Father, we thank you for allowing us to be here this morning. I strongly believe, God, that you brought each and every one of us for a purpose, and we don't want to miss that purpose of being here. Father, I pray that you speak to each and every hearts of your people so that our lives will never be the same again. And even those people will be watching on live stream later on as they upload it, Lord God, I pray that let the power of your word, Lord God, will empower each and every one who will be watching this, and this message will minister to them so that your purpose in this 2022 will going to happen. Holy Spirit, we invite you in this place. Give us the wisdom and most of all, oh God, the gift of receiving, oh God, your word that will be planted into our hearts so that your word will grow and that word will manifest and bear fruits, Lord God, for the glory of your name. We thank you. We love you. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen. Praise God. Sige, you may be seated. Tayo po yung makakaupo na. I believe that God will going to do something great in our lives. Amen. Naniniwala po ako na may gagawin si Lord sa buhay natin. But do not expect too much without doing and focusing on our preparation. Because preparation is the key for elevation. Kasi kung gusto po ninyo ma-promote parang sa trabaho, kailangan ipiniprepare mo yung sarili mo para maranasan mo yung o makamtan mo yung gusto mong marating. Because too much expectation without preparation will lead you to frustration. Ulitin ko po. Too much expectation with less preparation will lead to, ano yung sabi ko? Frustration. So, ibig sabihin mga kapatid, kung gusto mong i-bless ka ni Lord, kailangan piniprepare mo yung sarili mo. Kung gusto mong i-multiply ka ni Lord, kailangan i-prepare mo yung sarili mo. For example, you will be taking care or you are doing a business. No, kung hindi mo in-educate yung sarili mo dun sa business na bubuksan mo, do you think maglalago yung business na yan? Of course not. Because preparation, will help you to be successful on the certain and specific areas na gusto mong marating, na gusto mong makamtan. So, ganun din sa ating spiritual. Halimbawa, 2021 and 2020 is the year that God is the year of testing. Diba? God test our character. God tested us if we are true believers, if we are true followers. Because some people, ayaw na nilang mag-attend ng gathering, takot na sila sa virus, takot na sila sa diba? Pero dami namang nagka-positive, buhay pa naman hanggang ngayon. Diba? Yung takot na ayaw lumabas, yun ang namatay. Diba? So yung spirit of fear, yun yung nag-control. But of course, I don't want to be one-sided here, diba? So of course, we do physical gathering, but we follow strictly the protocols. Tama po ba? So we follow the rules of the government, but let us allow the Lord, let us give a room for God to move in our lives, and let us allow our faith to work even in times like this, most especially. Kaya ito po ngayon, if you want to grow, kung gusto po nating lumago sa ating mga pananampalataya, ihanda po natin ating mga sarili. Because we don't know what will going to happen this going 2022. But for me, deep inside my heart, with the totality of my being, I believe that God is God. If God is the God who is in control, so I must surrender my life to Him. And everything that will going to happen to me, is in the control of my God. So, kung na-COVID man or whatever, di ba? Vaccinated naman na tayo. So, importante meron tayo spiritual vaccination. Amen?
Kaya i-prepare po natin ang ating mga sarili. Preparation is the key for multiplication. If you will not going to prepare today, you will repair tomorrow. Kung hindi mo ihanda ang sarili mo ngayon, magre-repair ka for the rest of the 11 months. Anong date tayo nga? February, di ba? So, tapos na yung January, February. So, itong 11 months na to. Kaya, sabi ko nga, for the last month, January is the final preparation day for the rest of the 11 months. Because I believe God has already ordained and prepared bigger things, blessings, favor, multiplication to each and every one of us. But the key here for us to receive it is preparation. Minsan ang dami ng expectation ng tao. It's good to expect. But without preparation, will going to lead us. Makaika mo itang madismaya. Madismaya yung taong nakaragulay expectation pero man bisang mag-prepare. Kaya yung mga trainings po natin is a preparation for you to become a better leader. And not just for you to be a better leader, but to be an effective leader. If you want to be used by God, so allow the process for you to mold you. The process of yung yung life class, and then Soul 1, 2, 3, and then yung process ng PID, yung discipleship. Allow po natin yun, the process of pruning, rebuking, correcting. No, those are the process for us na ipiprepare tayo ng Panginoon so that we will be a leader. Not just by position, but by function. Kaya I believe there are leaders will be raised, no? Marami pong mga leader ang manggagaling sa lugar po ng San Fernando so that marami pong mga mabubuksang churches, marami mabubuksang mga cell group. Do you believe that? Sino pong naniniwala doon? Palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka dyan. Amen? Marami pong pagpapalain si Lord. Pero, sabi ko nga, kung gusto mong pagpalain ka ni Lord, kailangan i-prepare mo yung sarili mo. You know what? There are things that I want to stress in this message. Hindi po ito yung title ng message ko, pero this is just part of my introduction as I sit habang nag-usap kami ni Daddy Paul kanina. This comes into my heart. No? Itong word po na ito, sulat nyo to, pero hindi ito yung title. Ito po yung enlarge our capacity. Enlarge your capacity. Kailangan po enlarge natin ang capacity natin. For example, this place, kung ang capacity ng building na ito is 80, so yun lang talaga ang kaya niyang i-contain. Tama ba, Abe? 80, 100, something like, kung walang social distancing. Para mga gano'n, 80 to 100. So, yun lang talaga kasya. Tama? So ngayon, yung bote takip ng bote, di ba? Ang tawag doon, tansan, di ba? Kung ang sisidlan ng pangsalo mo ng blessing ay sinlaki lang ng bote ng takip ng yung tansan mismo. Imagine, nag-shower si Lord ng blessing, enjoy na enjoy ka, di ba? Ganun ka. Tapos yun lang ang capacity mo to receive. Yun lang capacity mo. Yun lang yung sisidlan na meron ka. I believe that there are more blessing, favor, promotions, and multiplication that God has prepared. Pero kailangan enlarge natin yung ating mga kapasidad. Amen? Let us enlarge our capacity. So anong unang-una dapat nating enlarge? Let us enlarge our capacity to believe. Ibig sabihin, nitong 2022 na to, lawakan, lakihan natin yung kapasidad natin para magtiwala sa kayang gawin ng Diyos. Yes, kung ikaw ay may ginagawa, sanay ka na sa ginagawa mo, that's true. That's good. Pero enlarge natin ang capacity natin to believe on what God can do. Just like in Matthew chapter 9, verse 28 to 30, this is the story of the two blind men. Matthew chapter 9, verse 28 to 30, when he had gone indoors, the blind man came to him and asked them, "Do you believe that I am able to do this?" Ayan, tinanong yung dalawang blind man, naniniwala ba kayo na kaya kong kayong pagalingin at kaya kong gawin ito? So ito pong dalawang blind man, kung siguro po tayo yung bulag, no? Sasabihin sa atin ni Jesus, naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin? Na kaya mong makakakita ka? Diba? Ano pong sagot? Anong sagot niya? Ano po? Meron mo dyan? Meron mo dyan sa screen? Wala. Ayan. Ano po sagot niya? Nakikita niyo naman pala. Okay. Ano po sagot niya? Naniniwala ba kayo? Ano sabi niya? Do you believe that I am able to do this? Diba? Ano pong sinabi niya dyan? Gusto ko marinig kayo. Wala pa pala. Wala pa. Okay.
Sandali lang, bumubomba pa. Okay. So, alam niyo po ang sagot nila, wala pa. Ayan. Okay. So, ang sagot po nila, yes, Lord! Kasi kung ikaw naman na bulag, isipin mo lang, ikaw ang bulag, sasabihin, makakakita ka na. Ano ba sasabihin mo? Yes, Lord. Naniniwala ka ba? Sabi ni Jesus sa kanya. Opo. Hindi ganyan yung niya, hindi ganyan yung sagot niya, palagay ko. Yes, Lord! Kasi bakit? Alam na niya, nagpapagaling si Jesus eh. Alam nila eh. Tingnan niyo po dito, no? Sabi ni Jesus, no? Do you believe that I am able to do this? Ano sabi niya? Yes, Lord. Ano sabi niya? Yes, Lord! Parang ganito ngayon, di ba? Yung kapag isang bulag, terminal yan eh. Nakakalagayan ng tao, bulag. Hagang operan din ang pamalidang mata, matambaka, o di dagul na. Pamurin pwede. Di ba? Matang kambing siguro na eh. Pero pamurin pwede, pamurin manakit kasi parehas eh. Tapos sasabihin ni Jesus, anong sasabihin ni Jesus? Di ba? Do you believe that I will be able to do this? Di ba? Parang anong ibig sabihin nun? Di ba? Parang kayo po ngayon, kakausapin ka ni Lord, sasabihin niya ni Lord, maniwala ka ba, nagyukong gawang kekayan? Di ba? Jeanette mo yung maniwala. Di ba? Being blind is one of the impossible thing in the eyes of man, in the condition of man, but to God and to those who believe, nothing is impossible. Ngayon, 2022 mga kapatid, i-enlarge mo yung capacity mo na pariwalaan yung kayang gawin ng Diyos. This is a terminal kind of situation and disease. Nakalagayan ng tao, na kondisyon ng tao na bulag, pero ang sabi ng Diyos sa kanila, naniniwala ka ba? Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito? What are the situation in your life that you are in a hard situation that hindering you to experience your greater blessing, your greatest breakthrough or favor ng Diyos, pero ang umahadlang lang yung lack of faith or yung doubt. Sabi dito mga kapatid, no, sabi ni Jesus, do you believe that I was able to do this? So para kung ikaw ngayon ang tatanungin ni Lord, personalin mo yung tanong ni Jesus, maniwala ka ba? At hindi na. Diba? Maniwala ka ba, Rose? Diba? At Lisa, maniwala ka ba? Brother Aris, diba? Maniwala ka ba na yun ang gawan Lord kaya kayan? So now, try to think. Isipan mo ngayon, nanay, itang masakit keng sitwasyon mo, keng kaya kang kabilyan, na karin may apply itang capacity to believe. You enlarge your capacity to believe on what God can do. Kasi I believe ito, mga bulag to. Kaya nga sabi dito, blind man eh. Ang hirap no? Makakakit nung makanano yung kasantinging nature, makakakit nung makanano ka itsura, kasi makakapagsalamin, gangating ka salamin. Makakakit eh. Tapos, anong nangyari? Then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. And their sight was restored. Jesus warned them sternly, see that no one knows about this. So, tingnan niyo po, anong nangyari? Anong sabi ni Jesus? According to my power. Anong sabi niya? Ano daw po sabi ni Jesus? According to your faith. So, ibig sabihin mga kapatid, this 2022, there are a lot of miracles, favor, blessing, multiplication that God has prepared to each and every one of us. But the key here is this. Let us enlarge our capacity to believe on what God can do in your life. Taasan po natin yung level ng ating paniniwala, pananampalataya sa kayang gawin ng Panginoon. Huwag nating limitahan ng Lord sa mahihirap na sitwasyon ng buhay natin na tila bagay imposible sa mata at sa tingin ng tao. Pero sa Diyos, walang imposible sa mga taong naniniwala at nananampalataya at naglalagak ng kanilang buong puso at itataya yung kanilang integridad para sa paniniwala sa kayang gawin ng Panginoon. I believe this 2022 with all of my heart that there will be more breakthroughs, there will be more miracles, there will be more expansion, and there will be more of God in our lives. As long as we enlarge our capacity to believe, because what you believe, you will receive.
what God allow you to perceive, if you believe it, you can have it. Amen? Kung ano ang pinakita ng Diyos sa atin through visions and dreams, through our leaders, I believe if you believe it and you will going to act on it, then it will going to have a right result and a good result and great result for the glory of God's name. Okay, this part of my introduction, let us enlarge our capacity to believe. Lakihan mo yung sisidlan at level ng iyong pananampalataya sa kayang gawin ng Diyos. Do not limit the unlimited God to your limited mind so that we can see the glory of God. We can see the great move of God in this 2022. Amen? I know it with all of my heart that there are more and there are things that God will going to give to each and every one of us, and especially through the True Vine City Harvest Church, Philippines, and beyond. Amen po ba? Bibilisan ko lang kasi introduction lang to eh. Okay? Enlarge our capacity. Una is to believe. And pangalawa, let us enlarge our capacity to receive. Enlarge po natin. Lakihan po natin yung sisidad natin sa ating pagtanggap sa Panginoon. Sa ating pagtanggap sa mga salita ng Diyos, sa mga pangungusap ng Diyos, sa mga biyaya ng Panginoon. Lakihan po natin yan, mga yang kapatid. Huwag nating liitan. Hindi yung, hindi yung, okay na ako dito. Satisfied na ako dito sa buhay ko na to. Well, I'm not teaching you to be unsatisfied, but I'm teaching you that God has more for you. And if God has more for you, so let us enlarge our capacity to receive. But, listen to this. Your capacity to receive is determined by your capacity to give. Ibig sabihin, baka mamaya nag-expect ka ng pagtanggap, pero hindi mo naiintindihan na the more you give, the more you receive. Diba? Yung iba, nag-expect na sila ipagpalain ng Lord, wala namang binibigay. Anong sabi ng Bible? When you give, it will be given to you. The more you give, the more you receive. The more you plant, the more harvest that you will going to have. Kaya yung capacity ng receiving ay nakadepende dun sa capacity to give. The capacity to plant. Are you listening here? So ito pong message na ito, part of this introduction, will going to revolutionize what you will be expecting in this 2022 and what you should do so that your expectation will meet. No? Di ba yung meron tayo nababasa o nakikita sa internet o sa Facebook, di ba? Expectation versus reality. Di ba? Nakita niyo na yun? Yung antindi na expectation pero relate ganito. Tama? So ngayon, wag mong sobrahan yung expectation mo na kulang ka ng preparation. Kaya ngayon, what I'm about to preach to you, it's a preparation for you, for each and every one of us, for every Trubinians who will be watching this, and those who will have the chance to watch this. Don't neglect your preparation, because your preparation will prepare you for your elevation and for your breakthrough. Kaya ito po, your capacity in giving is that will going to determine your capacity to receive. Biblical po yan. Amen po ba? Amen. Kaya enlarge po natin and widen our perspective on what God can do. Alam niyo po, sa buhay natin, hindi po mawawala yung testing. At yung testing kasi, yan yung preparation ni Lord sa atin para makita ng Diyos kung tayo handa na para dun sa pinapanalangin natin. And sometimes yung testing pala is a manifestation that we are really a children and follower of Christ. Pero minsan hindi natin nakikita yan, na bilang pagmamahal at pagsubok sa atin, akala natin pinapabayaan tayo ng Diyos. Kaya nga pagsubok, testing. Because your great testing today will be your great testimony tomorrow. Ibig sabihin, yung pinagdadaanan mong problema or sitwasyon ngayon, kapag napagtagumpayan mo yan, yun ang matindi mong, yan ang matindi mong patotoo
Yun ang matindi mong patotoo bukas. Yung struggle mo ngayon, na napagtagumpayan mo, yan ang matindi mong patotoo sa hinaharap. Kaya ngayon, bilang mga mananampalataya, di ba may kwento ka na may kwenta kasi may patotoo ka. Hindi yung kwento na kwentong barbero o kwento ng buhay ng may buhay, hindi yun nakakabago. Yung chismis ba? Kailangan yung kwento natin may kwenta kasi bakit kasama si Lord sa kwento na yun ng pagbabago. Kaya gusto ko maintindihan natin mga kapatid. No, there is a passage in the Bible no, kung saan pinagmamalaki pala ni Lord itong lingkod niya na ito, kaya pinadalaan siya ng mga matitinding pagsubok. Siguro kapag binasa mo to o nabasa nyo na to, wala na sigurong titinding pagsubok sa nangyari sa buhay niya. Kasi hindi po consequences to eh, yung nangyari kay Job. The life of Job is not the consequences of his wrongdoings, but it is a testing. Pag binasa niyo po yung book of Job, no, Job's life, in Job chapter 1, makikita niyo po diyan kung sino po si Job. Job is a righteous man. Job is the richest man in the East. At ang matindi doon, he is a righteous man, he feared the Lord, and he hate evil. Yan po yung klase ng pamumuhay at description na sinabi ni Lord. Sa buhay ni Job, sa Job chapter 1, makikita po natin dyan. Pero alam nyo ho, ang tindi na nangyari sa kanya. Mayaman po si Job doon sa east, doon sa kanyang lugar, kilala po siya, at hindi lang siya kilala sa kayamanan, kundi kilala siya sa pagiging matuwid sa harap ng Diyos at kinamumuhian niya ang kasalanan. Di ba? Ang ganda no? Yung kilala ka, hindi lang dahil mayaman ka, kundi kilala ka na may takot sa Diyos at ayaw mo yung kasalanan. Yun po yung description ng Bible kay Job. But you know what? Uusap si Satanas at saka si Lord. Sabi niya, o kaya, nakita mo ba si Job? Sabi ni Lord, no? O, buhay niya. O, anak ko yun, binibless ko yun. O kaya lang naman sumusunod yun kasi binibless mo. Hindi. O sige, bigyan mo ko ng ano, di ba? Authority. Sabi niya na tanggalin mo lahat yung ano, wala sa kanya. Alam mo, sabi ng Lord, sige, very confident si Lord eh. No? Sige, wag lang ang buhay niya. Wala kang karapatan doon na kunin ang buhay niya. Alam niyo, pag binasa niyo yung Bible, no? Ang tindi nang nangyari kay Job, hindi basta-basta. Isipin mo yung ari-arian niya sa isang sandali na wala lahat. Nagkukwentuhan sila ng mga kaibigan. Ikikwento ko na lang po pero basahin niyan sa Book of Job. Nagkukwentuhan sila ng mga kaibigan niya. Mayaman po kasi siya. No? May dumating na balita, sabi niya. Yung pong mga alaga ng mga hayop ninyo, yung mga kahayupan ninyo, sabi niya. Yung mga alaga po, o yun, na-slaughter po, kinuha, lahat po. Tapos maya-maya, yung anak po ninyo na nagkakasiyan nandun sa panganay ninyo, ang anak, nandun po ulit sa bahay, merong storm po. Tapos yung bahay tinangay, di ba? Nadaganan po sila, namatay. Tinamahan ng kidlat yun. Imagine mo yun. Ano lang, isang araw lang, o ewan ko, oras ba to, ano? Isang sandali, lahat ng meron siya nawala. Righteous man yan, ha? Tayo, nawalan lang tayo ng ilang bagay na, Lord, bakit ganyan ka? Mag-church na ako man eh. Diyos ko, may pa kanya ng ko. No, kaya ka pa man kay matenanak, kaya ka pa man, balo yung mga anak niya nawala lahat eh. Yung ari-arian niya nawala talaga. Sabi, no? Uy, tamo, di ba? Mila ko ka, boyfriend. Ako na yun. Diyos ko. Oh. Ano man yung nawala sa'yo, di ba? Mila ko nakapit sa kitlob. Magbalik ka pa sa kitlob. Nano ito? Naging counter na kami, dilihan. Di ba? Alam mo, si Job, hindi ho madali yung napagdaanan niya eh. Kaya kapag may pinagdadaanan ka, I suggest, basahin mo yung life ni Job. Mahimas-masang ka eh. Wala man pala kayong katuldok yung pagdalanan ko kayong pagdalanan ng Job. Itang, na ako bigsang mag-cell group. Di ba? Yung kanyan. Kapatid, mag-cell group tayo muna eh. Sin zone. Di ba? Yung mga kanyan ka na.
Makakapang Self-group, makakalakogan. Ay, ito eh. Basad mo yung book ng Job. Imagine, Job, may wala yung gagana. Alam niyo anong reaksyon ni Job? In Job chapter 1, verse 22, 20 and 22, ito po sabi niyan. Ito po yung nangyari na lahat yun. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Makuwal tayo po kayo, ako na eh, baka robe yun. Diba? Kaya. Then he fell on the ground and worshiped and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. Tingnan nyo, no? Nung nawala lahat sa kanya, nag-worship pa rin siya. Okay, kami walang ka-cellphone, sinisimay Lord eh. Sko, Lord, big-tights na ako man eh. Protektahan mo eh, di ba? Sinabi mo, may walayo. Di ba? Yung mga kanyan eh. Kay, mag-text yung leader mo. Baka wala na ako cellphone. Baka ako makakapag-ibot. Hay ka pang kay. O makanyang pastor. Sa leader o makanya ni milyar kimbiya ko. Bagatay na ako man eh. Alam mo, iba si Job. Ano pang nangyari nung ano? Ginisining mala ng mal. Eh, nainisip, Giorgio Armani niya, lele, kaya pahana. Kasi doon niya na, kaya galot-galot yan. Di ba? Galot-galot na istorya ko, pahana. Yung medyo kaya na, tampres ko sulder ang tatang, pong naman eh. Kota mapali, tambos siyang makanya. Alam mo yung baril yung ipas na, ay, pengins na yung ipas na. Di ba? Pero yun, tingnan niyo pong ginawa niya, no? And then, nag-shave siya, ibig sabihin, nag-mourn siya, pero hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagreklamo. Di ba, tayo, pag may mga kakulangan tayo na hindi natin magawa, matuturete ta, no? Potan din tang Judith, Juna, di ba? Judith ng itang dapat mong bayaran, June ng ganyan, di ba, Lord? Pero siya, nawala yung lahat na maganda sa kanya. Lahat ng mga mamahalin sa kanya. Lahat ng valuable sa kanya. Pero nag-worship siya. When he lost all his wealth, he worshiped God. Ang ganda, no? Nung nawala lahat sa kanya, nag-worship pa rin siya sa Panginoon. Hindi niya sinisi si Lord. Decide not to allow your negative situation to take control over your life. Decide, no? Not to allow your negative situation to control over your life. Yung negative situation ni Job, hindi niya hinayaan yun na kontrolin siya. Na para magalit kay Lord, na para sisihin si Lord. Kaya desisyon po yun eh. Decide, no? Not let your condition control your decision. Minsan po kasi naapektuhan nung sitwasyon natin, yung mga desisyon natin. Kung si Job nagpa-apekto siya sa sitwasyon niya, sa kondisyon ng sitwasyon niya, ay baka nagalit na siya kay Lord, baka nagtampo na siya kay Lord. Sino pong nagtampo na dito? Lord, baka niya naman po, umuako po baka na ako. Diba? O pumilyari ni. Alam niyo si Job, nag-worship siya. Nawala lahat sa kanya eh. So anong sabi ni Job? Naked, I came, naked. I will go away. Ibig sabihin sabi niya, ala akong mangmalan na niyang may bait ko, o di magbalik ko, ala akong malan. Ang tindi, no? Wala mga panghihinayang. Diyos ko, may sumikap po. Anya sa likita, tagot pawas. Anya may kamakanyang ko. Kay ba't makanta mo? Hello? Hindi, no? Iba talaga si Job. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Puta kaya ngat niyang problema yung nasa biyana. Na ako simba. Na ako mag-attend cell group. Ay, kalautakan, Job. Matindi Job, eh. Grabe si Job. Sabi niyo, the Lord God, the Lord gave, and the Lord take away. May the name of the Lord will be praised in all these things. Job did not sin by charging God with wrongdoing. Hindi, no? Hindi nagalit si Job kay Lord. Nag-worship. Eh, wala naman ako nung pinanganak eh. Di pag alis ko dito, wala rin. Okay lang. Galing naman kay Lord. Di kukunin ni Lord. Hindi, Lord, ba't ganyan ka? Di ba binigay mo yan sa akin? Prayer ko yan, Lord eh. Answered prayer na nga ako eh. Bakit nawala pa? Ha? Akala ko bang God gave me you?
Bakit may umagaw? Di ba? Eh pag ano nangyari sa buhay mo, ibig sabihin, hindi yun ang para sa'yo. Baka yun lang gusto mo para sa sarili mo, pero mas may higit na gusto si Lord para sa'yo. Di ba? Yung business na yan, kung hindi yan talaga, edi, nag-training ka lang dyan. Yung pag-cell group mo, yung mga pagdi-disciple mo, mga kapatid, ba, may nawala. Ang mo sabihin, Lord, kapagal ko, nagawa ako, miglibre ko, ito sinabi na makanya mo yung gawan da. Palada na ano mo yung pagal. Danak manulod, text kung text karelo, di ba? Mamaus ko po, nasasagot, Lord, di ba? Hello? Ay, sabihan daw, ala naman. Di ba yung makanya? Kay, sumna mo, papapal to. Kubalo nga tsula talaga. O, statwala mo. Di mo kanya? Ako talaga, visa. Di ba mo kanya? Alam si Job, hindi. Lord, ubad akong dumating eh. Di, ubad din ako mabalik sa'yo. Nakita ko dito, yung value ng mga material things, hindi yun ang nagsasatisfied ng appetite ni Job, kundi yung pagmamahal niya sa Panginoon. Di ba? Ito matindi. Yung Job 1, verse 16 to 19, hindi ko na po babasahin. He lost all his children, but he praised God. Alam nyo, ano pa siya eh? Job 2, verse 7 to 10. Sulat nyo na lang po, no? When afflicted by disease, he remained faithful. Ito, nagkaroon pa siya ng sakit eh. Diba? Ano ito, matindi. Siyempre, pakwal tayo, Job eh. Saan tingala lalaki, Job? Paano wala yung Job? Saan tingala lalaki, Job? Kaya lang, yung asawa niya, hindi sanay nung makita na mag-deteriorate yung lupa na. Job, ikayan! Ano na? Siguro yung kinaning asawa na talagang lupay-pay na, di ba? Talagang makakain na balugbuging, katawa na. Ba, Job, nakamilyari kayo ka na ng asawa na sumpaan mo na yung Diyos mo, Job! Sumpaan mo na yung Ginoo mo! Kanyang ka, baka patayin ako! Pero alam niyo ano sabi ni Job sa asawa niya? Puriyan memowaring Ginoo, kaya panahon na ning masagana ka. Grabe si Job, no? Siguro, pwedeng sabihin ni Job, Diyos ko, rakal tao. Puti ka pang magsabi ka akong makanyan. Di ba? Imbis na encourage mo ko, pasiknangan mo ko lo, pagpatuloy tao. Papasumpane pa yung Ginoo ko. Diyos ko. Di ba? Di ba? Sa totoo lang, di ba? Imagine mo, sabihin ng maraming tao yan na nakapaligid sa'yo, pero sabihin ng asawa mo yan, malupit yun. Masato. Palagay ko yung motivation bakit sinabi ng asawa ni Job, kasi nakikita niya yung sarili niya o yung asawa niya nagdi-deteriorate na. Tsaka tinignan niya, lahat wala na silang ari-arian. So iniisip malabang ng asawa ni Job, hindi totoo yung Diyos mo, hindi buhay, hindi ano yan eh. Isipin, pinarusahan ka. Alam niyo, ito matindi, yung mga best friend pa niya. Naku, Job, akala ko ba totoo yung Diyos mo? Akala ko, matuwid ka ba't ganyan ang mangyari sa buhay mo? People won't believe you. People won't listen to you. People will doubt on you and they will persecute you. Pero wag kang mag-give up. Maraming kasing Kristiyano, hanggang simula lang. Kaya panalangin ko ngayon 2022, wag ka lang hanggang simula. Wag ka lang hanggang simula. Tapusin mo. Alam mo, tingnan nyo yung nangyari, no? I-ano ko na, bilisan ko na. Job 42 verse 10. Tingnan nyo nangyari. Job 42 verse 10. Paki-plus sa screen. Job 42 verse 10. Ayan sabi dyan. And the Lord turned the capacity of Job. Ayan. Alam niyo po, nung nawala na lahat, ito po yung ginawa ni Lord. And the Lord turned the, King James Version kasi itong binabasa ko, no? And the Lord turned the capacity of Job when he prayed for his friends. Tingnan nyo, God turned the capacity of Job. Anong ibig sabihin? Nawala na lahat sa kanya eh. So ibig sabihin pala, yung testing ay pag-aayos ng kapasidad ng tao para mas may paglalagyan pa at para mapagpala pa. Tingnan nyo nangyari. Tingnan nyo ha. Also, the Lord gave, ano sabi dyan? Wala pa. Okay. Ayan. Sorry ha, hindi ko kasi ako nagbigay ng outlines kay
kay Wilma. Okay. Sabi dito, and the Lord gave twice as much as he had before. Doble. Ano sabi diyan? And the Lord turned the capacity of Job. Why? Kasi pala, ang purpose ng Lord, palakihan yung capacity ni Job para makatanggap pa ng doble. Are you getting it? Gusto ng mga raming tao na sila mapagpala ng doble, ng double-double, pero hindi naman sila willing i-overcome yung mga sitwasyon. Kaya Job qualified himself for a double blessing, for twice. Tingnan niyo po, after had prayed in his three friends, the Lord made Job twice as rich as he had been before. Pinagpala ni Lord si Job ng makadalawang beses, idinoble ni Lord ng dalawang beses yung meron siya. Gusto niyo po ba yan? Dodoblehin ni Lord kung anong meron ka? Huwag lang yung bilbil. Amen. Huwag lang to. Kasi wala nang kasya. Amen? Grabe, doble. Dalawang beses. Yung nawala sa kanya, ibinigay ni Lord, dalawang beses. Nagtubo pa. Solid talaga si Lord, no? Tingnan niyo sa verse 42 verse 12. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For the land of the 14,000 sheep. Ito, doble. Ibig sabihin, mas pinagpala yung huling araw o buhay ng buhay ni Job kaysa nung nagsimula siya. Paano kung nag-give up si Job? Ayaw ko na, Lord. Alam na kung ginawang masama Nag-offering pa nga ako para sa mga anak ko. Di ba? Bakit ganito, Lord? Nawala lahat yung mga anak ko. Ang tinira mo yung asawa ko, reklamador. Pinapasumpa ka pa niya. Lord! Di ba? Sana sinama mo na lang siyang nadaganan. Di ba? Pero hindi sinabi ni Job yun Di ba? Di ba? Alam nyo, faithful pa rin si Job. In times of great testing, faithful pa rin siya. Nag-worship pa rin siya. Hindi niya sinisi si Lord. Nagtiwala siya at sinabi niya, kung hubad akong dumating dito sa mundo, hubad din ako nga alis. Grabe, no? Ang tindi. Pero tayo, di ba? Iba Tingnan mo yung katabi mo, mukhang iba yan Di ba? Sino po gusto dito yung double? Yung twice na ibigay sa'yo ni Lord. Idodoble ni Lord kung ano meron ka. Pass the test. Hindi po madali yan. Pero nakalaan yan. Alam ko hindi madali ito, pero nakalaan yan para sa'yo. Ano man ang mga nakalaan para sa'yo, nakalagay ang pangalan mo dyan, nakalagay ang description mo dyan, ikaw lang ang magkiklaim yan. Pero bago mo maranasan yan, kailangan ipasa mo yung testing mo. Baka mamaya, very proud si Lord sa'yo, kaya may mga pinagdadaanan ka. Nakakala mo, galit si Lord, pinag-iinitan ka ni Lord, iniwanan ka ni Lord, di mo alam, parang kagaya ni Job, pinagmamalaki ka pala ni Lord. Kaya, huwag mo lang pitawan at tapusin mo hanggang dulo. Makikita mo, itong twice na pagmumultiply ni Lord kung anong meron ka. Palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka. Alam niyo mga kapatid, no? Ito pong sa Zechariah chapter 9, verse 11 to 12. No? Ito po yung sitwasyon po ng Israel. No, alam naman po natin kung ano ang nangyari sa Israel. Minsan tatalikod sila sa Panginoon, minsan babalik sila sa Diyos. At kapag sila tumalikod sa Diyos, meron pong consequence. Kapag bumalik po sila sa Panginoon, nandun po yung pagpapala ng Diyos. Zechariah chapter 9, verse 11 to 12. God will restore twice to all the prisoners of hope. Babasahin ko po, no? As for you, because of the blood of my covenant with you, I will free you, prisoners, from the waterless pit. Return to your fortress, you prisoners of hope. Even now I announce that I will restore twice as much to you. Sino daw po ang i-restore ni Lord yung twice as much sa kanila? Yung mga prisoners of hope.
Alam niyo ba ano ibig sabihin ng prisoners of hope? Pag prisoners of hope ka, kahit nasa hopeless situation ka, dahil bilanggo ka ng pag-asa, may pag-asa ka pa rin nakikita. Prisoner nga eh. Di ba? Ganun po yan. Ibig sabihin yan, tumingin ka sa harap, nakaka-discourage. Tumingin ka sa kaliwa, nakaka-discourage. Tumingin ka sa likod, nakaka-discourage. Tumingin ka doon, nakaka-discourage. Di ba? Tumingin ka sa taas, di ka madi-discourage. Amen? Kaya yung mga prisoners of hope, hindi sumusuko yan. Kaya anong sabi dyan? I will restore twice to the prisoners of hope. Ibig sabihin, huwag kang mawawala ng pag-asa sa kayang gawin ng Diyos. Kaya sabi ko nga kanina, enlarge your capacity to believe on what God can do. If you believe, then you will receive it. And when you receive it, walk on it and be faithful to the Lord. Kaya makikita natin mga kapatid, no? Dito, ngayong taon na to, mga kapatid, ano man ang pagdaanan mo, huwag kang mag-give up. Kasi I believe, mga kapatid, itong pagdadaanan mo ngayon is just a preparation for double portion, for double-double sa buhay mo. Kaya huwag mong itigil ka agad. Kasi bakit? Kung yan ay qualification, kung yan ay pagmumold ni Lord ng ating mga karakter, hindi tayo dapat matakot. In Isaiah chapter 61 verse 7, ito po sabi diyan, instead of your shame, you will have a double portion. Ayan. Instead of your humiliation, they will shout out for joy over their portion. Therefore, they will possess a double portion in the land. Everlasting joy will be theirs. Sa halip na kahihiyan, ang bayan ko'y tatanggap ng kasaganaan. Sa halip na paghahamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana. Magiging doble ang inyong kayamanan at ang iyong kagalakay magsasawalang hanggan. Pagpasawalang hanggan. Kaya titignan po natin ito mga kapatid. No? Ito pong taon na ito, matindi po yung gagawin ni Lord. Anong sabi ni Lord dito sa passage sa Israel? Sabi niya, ang tatanggalin ko lahat ng kahihiyan. Hello, ano po bang mga nangyari sa atin na kahiya-hiya? Tayo po'y napahiya, tayo po'y minaliit, tayo po'y mga nakaranas sa mga sitwasyon na parang ang hirap. No? Yung ating pagkatao maaaring naapektuhan, yung tingin ng ibang tao parang naiba. Pero ano po sabi ng Panginoon? Ano po sabi niya? Instead of your shame, you will have a double portion. Ibig sabihin yung kahihiyan, tatanggalin na ni Lord. Kasi bakit? Pagpapalain ka na niya. Kung yung dati tingin ng ibang tao sa'yo, paano totoong Diyos yan? Tingnan mo, mahirap pa siya sa akin. God will going to allow you to receive your double portion. And because of that, you will going to have the fullness of joy in serving the Lord. And people will begin to see that your God and my God is a true God. Amen? Na nagpapala ng buhay ng tunay na mga anak ng Diyos. Kaya makikita natin, this 2022, kailangan masigla ang buhay natin. Kailangan masaya tayo, mga kapatid. Kailangan excited tayo pag may pinagdadaanan ka. Wala pa nga sa kalingkingan ang nangyari kay Job ito eh. Di ba? Hindi yung, pakala ko ba? Dito ba? Di ba? Ganito ba, Lord? Di ba? Tapos sabi dito, yung kasiyahan, dapat tuloy-tuloy yan eh. Anong sabi yan? Everlasting joy will be theirs. Kasi bakit? Matatanggap mo eh. Alam mo, minsan kapatid, kahit maliit yung natatanggap mo, magsaya ka. Hindi yung, kulang na naman. Di ba? Hindi. Huwag mo tingnan yung kulang. Tingnan mo yung dumating na pagpapala at magpasalamat ka. Meron nga kanta, di ba? Di ba? Name your blessing, count them by... count them one by one. Di ba? Pag yung blessing, pangalanan mo, tapos magpasalamat ka isa-isa, hindi yung, Diyos ko, kulang na naman. Ali, isipin mo ngayon, mag-less ka ng gastos mo na needs, ay na wants, pero i-prioritize mo yung needs para hindi ka magkukulang. Kasi baka nagkukulang, kaya pa makay mamasyal SM, kanya SM, ang po ka resale. Di ba? Di Shopee, uninstall making cellphone pa, teka matutokso. Di ba? May nanang service, mag-apply siya. Wane, makasale lang yun. Dati ko na yung higitin niya. Hindi naman bumasama yan, pero kapag may sobra ka. Kasi baka sisihin mo si Lord, di ba? Hindi mo naman pala kailangan, kinuha mo. Kaya ngayon, pag dumating yung Lord, kulang yan pong pamaya. Tapos napapriority pa yung wants kaysa sa needs. Okay?
Kaya dapat good steward po tayo. Kaya ito, sabi ni Lord, makakatanggap ka ng doble. Dobleng biyaya, dobleng pagpapala, dodoblehin ni Lord ang membership ng church, dodoblehin ni Lord yung na-plant nating church for the past last year. Diba, naniniwala po ba kayo doon? Ibig sabihin, dodoblehin ni Lord yung leaders, hindi lang dito sa San Fernando, kundi through Vine Philippines and abroad. Kaya magmumultiply talaga ang church. Tandaan po natin mga kapatid. Ito po, I'm about to close. Ayan, sino po yung gitarista natin? Pwede tumugtog. Ayan. I'm about to close in 2 Kings chapter 2 verse 9. 2 Kings chapter 2 verse 9. Ito po yung account na kung namatay na po si Elisha. Si Elisha po is I would say the junior prophet. Tapos yung senior prophet si Elijah. Disciple si Elisha at ang master niya o ang discipler niya si Elijah. Elijah is one of the great man of God, a prophet of God in the Old Testament. Alam niyo ho, ito pong si Elisha, na servant ni Elijah, tinanong siya ng kanyang amo. Tinanong siya ni Elijah. Itong si Elisha, it's si Eliseo. At saka, para hindi kayo malito, Tagalog na lang. Okay. Si Elias, siya yung leader, siya yung propeta. Tapos si Eliseo, tama ba ako? Elias, Eliseo. Okay. Si Eliseo, yun yung disciple. Ngayon, sabi ni Elias, yung leader niya na propeta, anong gusto mo? Ang sagot ni Eliseo, gusto ko yung dalawang bahagi sa'yo. Ang ibig sabihin niya, I want the double portion of you. Sabihin, kung yung matinding pagkagamit ni Lord kay Elijah, gusto ni Elisha yung dalawang portion, ibig sabihin, dalawang beses na gaano katindi siya ginamit ng Panginoon. Yun po yung, sabi ni Eliseo, o ni Elias, sabi niya, aba, mahirap yung hinihingi mo. Tapos itong kondisyon, sabi niya, kapag nakita mo ko, Eliseo, sabi niya, na ako'y kukunin ni Lord, then matatanggap mo. Imagine nyo kung gaano yung mga sleepless moment niya. Diba? Matutudla. Diyos ko, puta ko na rin. Ginawa niya. Kukuha ito ang double portion, no? Siguro, nangyari, o matulog na tayo. Sabi siguro ni Elias, no? Sige, master, matulog na tayo. Batson na siguro. Tayo po, takiwala ni Lord, ano? At siya pa, ne? Siguro po, matod ni Elias. Tatali na siguro kayong bitis na, ne? Tali ka. Tali na kayong bitis na. Kaya king gama na, banta nung tala ka dyan, may gising yan naman. Imagine yun. Gaano ka tiyaga? Ito matindi, tingnan nyo, no? 2 Kings. Ito, namatay na si Elias. Namatay na rin si Elijah. Pero tingnan nyo dito. 2 Kings chapter 2 verse 9. Nung may ililibing. Tingnan nyo, ha? 2 Kings chapter 2 verse 9. When they have crossed over, hindi. Ano na yan? Yun yung sinabi ko na kanina. Yung 2 Kings 13:21 pala. 2 Kings 13:21. Okay. Once while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of riders, so they threw the man's body into Elisha's tomb. Ito po may naglilibing. Kaya lang meron silang nakitang bandido o yung mga sundalo na puno po na pwede makipagdig. Natakot po itong naglilibing na to. At ang ginawa po ng mga naglilibing, belibagdan niya ang upoy kaya. Umite niya araw, itang mabiyata pa po to. Pamatinda ka tayo, ano? Belabagde po yung kaya. At yung bagay, belabagde yung mete. Sikon, eh. Bala na yung mete niya, ano? Itang mabiyata po to, mga mateta mo. Ikidore tang kaya, may bandido eh. Tingnan niyo yung nangyari, ha? No? Ito matindi, yung katawan nung namatay, tira na yung butol ng Elisha. When the body touched the Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. Ang tindi naman ito. Anyang binasa akin eh. Nung binasa ko to, ano? Sabi ko, bigla akong naisip yung 2 Kings chapter 2 verse 9. Anong sabi niya dito? Anong sabi niya doon? Pag makita mo kung kunin ako ng Panginoon, may double portion ka ng anoy. Alam niyo anong sigaw ni Elijah o ni Elisha?
nung bago kunin ng Panginoon si Elijah. O Elijah. Di ba? Alam niyo po, nung naglalakad sila, papunta doon, bago kunin ni Lord si Elijah, sabi ng mga prophets, company of prophets, yung mga tatawagin si Elias. Si Elisha, sabi niya, Elias, alam mo ba na ngayon kukunin na yung master mo? Tapos maglalakad sila, o alam mo ba na kukunin na yung master mo ngayon? Tapos sabi ni Elijah, okay ka muna, saglit, yung kumupunta lang na, ay, tugi ko. Alam niyo yung, bawat madaanan nila sa sinasabi, yung master mo, alam mo ba? Alam mo kayo mabuti. Nung kinuha na ni Lord, si Elijah, alam niyo sigaw ni Elisha? My Father! Ama! Yan sigaw niya. Pero anong tingin ng mga ibang tao sa kanya? Ang tingin sa kanya, alipin. I-deserve niya, pinaglilingkuran niya, sinusunod niya. Ang tingin ng ibang tao, alipin si Eliseo, si Elisha. Pero sa puso ni Elisha, hindi siya alipin. Sa puso niya, tatay niya itong si Elijah. Kaya yung pagsunod natin kay Lord, pagsunod natin sa leader natin, maaaring hindi tayo maintindihan ng mga taong nakapaligid sa atin. Bakit? Taloyal na naman yan. Kakain na papanatiko na naman yan. Hindi nila alam yun. Eh, tingnan nyo anong nangyari. Anong nangyari mga kapatid? Yung double portion ng anointing para sa true sons lang. If you want to receive the double portion to your in doing cell group, in planting church, in ministry, maging true sons ka. Maging tunay na anak ka ng leader mo. Sigurado may double portion ka. Eh, tingnan nyo, nung sumigaw siya, My Father! Hindi niya sinabing, My Master! Hindi. Kasi alipin ang tingin niya. Pero anong sigaw niya? My Father. Speaks of relationship, na malalim na relasyon. Tingin man ng iba sa kanya, alipin siya. Pero tingin niya sa sarili niya, hindi siya alipin. Anak siya. Kaya if you want a double portion of God's anointing over your life, be a true son. Be a true daughter of your leader. Mga kapatid, I believe this 2022, there will be a double portion of anointing. 2022 is a year of double portion for multiplication. Alam ko po may double portion na hinanda si Lord. Ano po yung double portion na? That's the anointing. That's the ability of God. Na hindi natin kayang idoble kung anong meron tayo kung wala yung pahit ng Diyos. Kung wala yung galaw at kapangyarihan ng Santong Espiritu na lulukob sa atin at mag-empower na para magawa natin yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon pong 2022 na ito. I believe that God has already prepared this, but let us prepare and let us qualify ourselves. When things and when challenge comes on your way, always remember, it's not the end. It's a preparation for double portion that God will going to brought to you, that God will going to pour out to you this 2022. The life of Job is an example to us not to give up. Hindi tayo mag-give up. Kasi kapatid, kung nag-give up si Job, wala siyang double portion. Anong sabi ng Bible? Sa bandang dulo, tinoble ni Lord yung mga bagay na meron si Job. Yung anak niya na nawala, ang anak niya na si Jemima, si Karen, di ba? Lahat po na nandun, sila yung pinakamaganda na anak doon sa kanilang kapanahon, sa kanilang lugar sa east. Imagine that. Hindi bigay bawi si Lord, mga kapatid. Minsan, kukunin ni Lord yung mga bagay na meron tayo para makita lang ni Lord kung yun ba ang mahalaga o yung si Lord mismo ang mahalaga sa atin. Sometimes God will allow those resources rather na mawala para mag-focus tayo at ma-realize natin na hindi yung resources, hindi tayo mapagod, hindi tayo mag-linger doon, hindi yun ang mahalin natin, kundi ang mahalin natin yung source na kung saan nagpo-flow ang lahat ng resources na pwede mong maranasan. I believe 2020 is a double portion for multiplication. Because we cannot multiply without the aid and the empowerment of the Holy Spirit, without the anointing of the Holy Spirit, without the anointing of God's Word, without
Yung pakikialam ng Diyos, the intervention of God. Kaya mga kapatid, I believe for the last year, for the last 2 years, God allow us to open churches. Angeles, no? Macau, Hong Kong, and even Hawaii. At yung San Carlos. No, meron tayong as of now sa True-Vine, Maine, Angeles, San Carlos, Baguio, Macau, Hong Kong, and Hawaii. Meron po ang True-Vine City Harvest Church na 7 na simbahan. I believe this year God can double it. Amen? For the glory of the Lord. Through the leadership of our dear pastor, senior pastor, Daddy Paul and Mami Mila. They have blessed us so much and God bless us so much, no, through their lives. And I believe if we are claiming that this year is a double-double, we will receive that empowerment, the double portion for multiplication. Not just in finances, not just in resources, but also in the leadership. God will going to double the leadership so that there will be qualified leaders who will be handling God's noble task in our generation. Tingnan mo yung katabi mo, baka isa yan sa isusugo ng Diyos. Tingnan mo, di ba? Amen? Para mag-cell group, para mag-start ng ministry, para pagpalain ng Diyos. Kaya kapatid, name it, there's a double portion of anointing. Amen? Kaya 2022 is the year of double portion for multiply. We cannot multiply ourselves alone. We need the double portion of anointing that comes from the Lord, that comes from His Spirit, from the power of the Holy Spirit that will empower us so that we can multiply. Alalahanin natin ang buhay ni Job. Alalahanin natin kung paano dinoble ni Lord kung anong meron siya. He passed the test. And his great testing becomes a great testimony of a lifetime. Amen? Yung great testing mo, yun ang magiging great testimony ng buhay mo. Gusto mo maging effective sa ministry at maging double portion ng anointing na meron ka, be a true sons, just like Elisha to Elijah. Amen? He's not just serving Elijah as a servant, but deep inside his heart, he's serving Elijah as his father. Ang tingin ng iba sa kanya, alipin, utusan. Ang baba, pero ang tingin niya sa sarili niya, ama niya, si Elijah. Kaya mga kapatid, if you have the double portion in serving the Lord, a result, be a true sons. Amen? Be a true daughter. At tandaan natin, mga kapatid, yung pagpapala, your capacity to receive is determined by your capacity to give. Huwag mo sabihin, Lord, nag-expect ako, na pagpalain mo ako. Yung Bible po, may prinsipyo. Ano po yung prinsipyo? The more you give, the more you receive. Meron po akong pinrich yung first fruit offering. No? Nakakatakot po yun para sa mga hindi nakakaintindi at sa mga first timer. Pero yun po yung bikurim, first fruit. No? A promise for future harvest. A promise for the protection for the rest of the 11 months from February to December. Kung first time mong gagawin ito, humanda ka at maging excited ka, kakakarog ka man, pero I silence you. That is a promise of God. Promise for future harvest. Yan po ibig sabihin ng first fruit or bikurim. Amen? At ang nangako po doon, hindi si pastor, ang nangako po doon si Lord. Kapag si Lord nangako, ginawa po natin yon, sigurado pagpapalain ka ng Diyos. There will be a double portion. Kung may bahay ka ngayon, hindi madadagdahan ng may bahay mo, kundi bahay lang ang madadagdag. Okay, baka mamaya, bibigyan ko ni Lord ng bagong bahay. Kailangan ng bagong may bahay. Hindi. Kung may asawa ka na, isa lang yan. Dadagdag lang Lord yung property mo. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Business mo, dadagdagan ni Lord yan. Amen? Yung cell group, dadagdagan ni Lord. Yung leader, yung mga pastors, dadagdagan ni Lord. Why? Because there is an anointing for you to receive it. Let us all stand. Taas po natin ang ating mga kamay. I want you to pray to the Lord right now. Hindi natin kaya na magdoble yung mga bagay na meron tayo. Pero dahil meron kang double portion of anointing na ibubuhos ni Lord. Actually, binuhos na ni Lord kasi dito natin unang narinig yung word na yan. Yung double-double. Yung multiplication. But right now, God want to reinstate that word sa bawat buhay po natin ngayon. At sa inyo po ngayon na makakapanood nito
nitong mensahe na ito. Itaas din po ninyo ang inyong kamay. At tanggapin po natin at paniwalaan mo, enlarge your capacity to believe. Enlarge your capacity to give. Enlarge your capacity to receive. Mga kapatid, I pray right now, Lord, as a minister of the gospel that you have called, an ordained minister whom you qualified, O God, whom you approve. Father, I pray right now, I release that anointing of double portion of anointing to be effective in the ministries, in opening cells, multiplying cells, opening a lot of cells, and raising more leaders, oh God. I pray, Lord God, a double portion of their businesses, oh God, that they will multiply the businesses, not just the businesses, but the income, oh God. And those who are employed, oh God, I pray and declare a double portion of promotion upon their lives. Increase, Lord God, not just in their position, but also in their compensation. Father, I pray, and even in our health, Lord God, I pray and declare a complete healing in the life of our Daddy Paul, oh God. Napalakasin niyo pa siya, restore the strength of his youth, oh God, so that he can serve you more. He will not just going to see it, but he will going to experience it, Lord God, throughout this generation, Lord God, as he oversee all the churches that you've been trusted under his care, oh God. He will going to see and experience, oh God, your mighty move in these last days. And I thank you, Lord God, the double portion of anointing to all the musicians, all the singers, oh God, that they will be more and they will rise up more singers, Lord God, and anointed musicians. And I also anoint, Lord God, all the business people here in True Vine Main. I pray, God, that you would bless the works of their hand, that they will be, all the things that they will be planted, Lord God, will be planted, will grow, will bear fruit, and that fruit that will last spiritually and physically, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng mga may pinagdadaan ng pagsubok, Panginoon, at ang mga struggles, it is just a preparation for a double portion, Lord God, that you are just molding the character, Lord God, in their lives, in our lives, so that we will be qualified for the double portion. Father, I pray and I release right now the double portion of your anointing for multiplication in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Receive it by faith. Everybody shout, Amen, Amen, Amen.